Another day, Ang lakas ng hangin. another food adventure na naman mga kapuso. Saan po ba umuupo? Ah! At ang ating destinasyon, Laguna de Bay. Hindi, tapon na natin ang janitor. Walang pakinabang! So may pakinabang din pala yung water hyacinth, ano? Ito raw, iipunin natin itong mga ugat, tapos ibibilad natin at gagawin natin sangkap para makagawa ng uling. Siksik na siksik, para siyang clay. Tara! Ay! Ay! Sorry po! Hindi rin daw pahuhuli sa mga hamon ng ating sweet at magandang dalag, dilag. Anong I'm out? Kilala sa kanyang iba't ibang drama roles sa telebisyon ang sparkle artist na si Shane Sava. Wait lang po yan, nakakatakot. Yeah. Gusto mo, upo ka. Wait lang po. Pwede pa ganyan. Bigat! Mabigat siya, guys! Good. Oh. Ah! Mga kapuso, may huli ulit tayo! Siyempre, pagkatapos nating magsikap at mapagod, deserve natin ng break. Kaya halina't matakam at mabusog. Mapaparami na naman ako ng kanin. Sarap. Sa mga pagkaing fresh from the bay. Sa Laguna de Bay nagkalat ang mga water hyacinth. Dahil mabilis itong lumaki at dumami, perwisyo raw ito para sa mga mangingisda sa lawa. Isa sa mga malaking problema ng mga mangingisda sa Laguna, yung pagtubo ng mga water hyacinth na nakikita ninyo ngayon sa aking paligid. Itong mga water hyacinth na ito, pinapababa kasi niya yung oxygen level doon sa tubig. Kaya yung mga isda namamatay. Kaya naman, yung mga mangingisda dito sa Laguna de Bay, kailangan kunin at ipunin nila itong mga water hyacinth na ito. Mukhang marami-rami akong kailangang tanggalin na. Siyempre, kailangan ko ng backup ni Ate Relin. Gaano kabilis tumubo itong mga water hyacinth na to? Saglit lang po. Wala pa po 2 weeks yan. Talaga? So sa isang buwan, pag sige ang ulan, Oo. mabilis siyang dumami. Tingnan nyo naman, kapag ganito karami, parang gubat na to ng water hyacinth, paano pa makakapangisda yung mga mangingisda? Ang mga water hyacinth na ito, may pakinabang daw. Mabuti na lang nakatuklas sila ng isang paraan para mapakinabangan itong mga water hyacinth. Kung nakikita nyo po ito po yung ugat ng water hyacinth. So ito syempre kailangan natin itong tanggalin dun sa tubig para hindi na siya dumami pa. Pero apparently, ito palang ugat na ito ay meron siyang methane gas. Yun yung pwede mong gamitin para makapagpaningas at makagawa ng uling. Ano ba yung methane gas, te? Yun siya yung blue flame. Ibibilad muna siya, tapos Oo. bago susunugin, tapos ibubuuhin. Yun na yun siya yung itcha-charcoal. So may pakinabang din pala yung water hyacinth, ano? Ang itinuturing na malaking problema ng mga mangingisda noon nagbibigay ng dagdag na kita ngayon. Naibibenta kasi nila ang mga uling na gawa sa water hyacinth. Iipunin natin itong mga ugat, tapos ibibilad natin at gagawin nating sangkap para makagawa ng uling. Ang mga nakuhang water hyacinth ibinibilad ng 2 linggo para tuluyang matuyo. Ito yung mga nabilad na natin sa araw ng mga ugat ng water hyacinth. Pwedeng-pwede na itong gawing uling. Ang mga napatuyong water hyacinth diretso na sa pagawaan, ready na para gawing uling. So ito na po yung mga nakuha naming mga water hyacinth. Ilalagay na ngayon natin sila dito sa drum para masunog. Dahan-dahan lang kasi baka mamaya mamatay yung apoy. Sa prosesong ito, sinusunog ang mga napatuyong water hyacinth kasama ang ibang organic waste material tulad ng coconut husk. Nakatutulong ang mga ito sa pagpaparikit ng apoy at pagpapatibay ng uling.
So dati po, nung hindi nyo po itong ginagawang uling, ano pong ginagawa niyo sa mga water hyacinth? Wala lang po. Ay, wala lang. Basura lang siya. Basura lang siya. Wala lang. Gano'ng katagal po ito susunugin? Ang maghapon po ito. Maghapon! Yes po. Hanggang sa parang... Hanggang sa mapuno ito siya. Mapuno nung mga sinunog mo na water hyacinth tsaka yung pinagbiyakan ng buko. Pagkatapos ng isang araw na pagsusunog, ganito ang magiging itsura nung mga sinunog natin ng mga water hyacinth. Tapos, ano na po? Ito na yung uling na? Hindi pa po. Hindi pa! Dudurugin pa po ito siya. Oo. Tapos, magmi-mixing na po tayo. Teka, may next step pa pala? Ito na siya yung glue na. Okay po. So, Ilalagay na natin dito. ilalagay na po natin siya dito. Distansya na naman. Ay, sorry po. Tapos, i-mix na po siya. Lalagyan ng tubig Yes po. para mabuo. Opo, may halong binder. Sa paraang ito, mas madaling mabubuo at mamumolde ang uling. So, ito na yung abo na nilagyan na natin ng tubig at saka ng binder. So, pag titingnan mo, medyo yung consistency niya, pwede na siyang imolde. Parang may pagkalupa na siya. Pwede nang imold ngayon ito. Ito na yung tinatawag na molding process. So, talagang binubuo na nila ngayon yung uling. Ayan. Matibay po yan? Talaga? Pero patutuyuin pa po ito. Titibay po pag natuloy na. Para siyang clay. Siksik na siksik. Para siyang clay. Ay! Sorry po! Nahu! Excited much yarn? Nakasira pa nga. Sorry naman kuya. Sige na nga, tutulungan na kita para makabawi. Ano pong gagawin ko? Tatapihin po pagdating dito sa bibigit. Ay, lumalabas na. Ayan yan, tapihin niyo. Ay, na ano po? Okay lang. Okay lang, bibigitin naman niya pagka... Dito, pagdating dito sa may guhit, ikakat ko ng ganito. Dali lang po. Ayan. Pangit. Ba naman? Pati ba naman dito? Hindi pa rin ako magaling. Okay. Ayan po. Kaya ko po yan. Tara! At dahil gawa ito sa mga organic waste tulad ng water hyacinth, eco-friendly ang uling. Hindi na kailangan magputol ng puno para makagawa nito. So, ito na yung ating finished product. Naririnig nyo? Diba? Matigas na to. Ito ngayon ay pwede nang ibenta at ang benta nila dito ay 45 pesos per kilo. Kumpara sa regular na uling, mas matagal daw ang apoy nito. In fact, ito yung uling na ginagamit dun sa mga samgyupsalan. Kaya ang tagal ng ningas ng apoy doon. Diba? Galing. Kung ang apoy ng uling na gawa sa water hyacinth kayang magtagal, ang gutom ko, naku hindi na. Kaya diretso na tayo sa kusina. Meron tayo ngayon ditong dalag at ang gagawin natin dito ay adobong dalag. Tuturuan kami ni Ate Vivian. Opo. Alright. Hindi ko alam na inaadobo pala yung dalag, ha? Opo, ma'am. Kahit ano pong ditong isda sa lawa, pwede pong adobohin. Wow. Tapos okay lang kahit na uling yung gamitin Opo, natin? kasi sanay naman po ako sa ganitong klase ng uling. Sanay Opo. ka. Okay. Matagal na po akong gumagamit yan, ma'am. Ang problema pag uling na yan, hindi mo masyadong mababaan ng heat. Opo, ang kasi apoy. kaya kailangan lang po ko talaga yan is na maintain mo yung lagay ng uling. Ganun po siya. Sa kawali, igigisa muna ang bawang, sibuyas, luya, at siling haba. Pwede ka na palagay po yung ating isda. Titimplahan ito ng paminta, patis, seasoning, at suka. At saka tatakpan at pakukuluin ng 20 minuto o hanggang sa maluto ang isda. Matapos kumulo, hahaluan ito ng toyo.
at pakukuluan pa muli ng 5 minuto. Wow! Ang bango na. Pwede na po natin buksan. Yan. Wow! Pwede nang lantakan ang adobong dalag. Naku, eto na po, mukhang masarap. Adobong dalag. Tikman na natin. Tikman natin. First time ko kakain ito eh. Yung ibang tao hindi kumakain ng dalag eh. Kasi sabi nila parang malansa raw. Pero tikman natin. Ito masarap. Yung dalag, medyo subtle lang yung flavor niya. Pero dahil pinakuluan ng medyo matagal, nanuot yung lasa ng suka at saka ng toyo. Tikman ko nga itong yung itlog. Fairness, sarap ng pagkakaluto ni ate. Balanse-balanse yung suka at saka yung toyo. Tsaka alam mo, luto-luto na siya kasi nagmantika na. Nanuot na talaga yung lasa ng sauce dun sa sa isda. Ang sarap pala nitong bihon. Naku, mapaparami na naman ako ng kanin. Sarap. Ayos siya. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa Laguna de Bay. Kaya karaniwang tanawin dito ang mga baklat. Isang tradisyonal na gamit sa pangingisda na gawa sa kawayan, lambat at kahoy. Itinutulos ang mga ito sa gitna ng lawa. Ang lakas ng hangin. Saan po ba umuupo? Ay, kuya, teka lang. Ganyan lang po. Ah! Oo, ma'am. Naku, hindi pa nagsisimula, parang gusto ko na atang mag-back out Kasama ko dito si Kuya Rick. Ito yung kanyang baklad. Sunday pa nung last na pinandaw to. Tingnan natin ngayon kung may laman. Tingnan natin. Ang lakas ng alon ngayon, nakakatakot. Gumagalaw yung kawayan. Parang ang gaan, kuya. Parang walang huli. Ala, yan meron. Ay, ang kunti ay. Ala, janitor. Ala, puro janitor. Paano na yan? Ano ba yung kuha natin? Ito, Live fish. janitor. Ay, live fish, pag-fishball. Janitor, hindi yan nakakain, di ba? Tsaka may ibang usta yung isa. Eh, then, tapon na natin ng janitor. Tatapon na nga. Oh. Diyan, payat, oh. Ito, tapon na to. Tatapon. Tapon natin ang janitor. Ay! Walang pakinabang! Dapat papatay na to eh. Alam niyo po, ang problema rin kasi dito sa Laguna de Bay, nagkaroon ng mga janitor fish. Itong mga janitor fish, pinakain minsan ng itlog ng mga isda. Yung tsaka mga maliliit. Napakarami nito. Napakarami yan. Invasive species yan eh. Kaya tingnan niyo, ang konti lang ng nakuha natin. Pwede na rin siguro pang ulam. Mukhang minalas kami ni Kuya Rick sa huli. Naku, baka kailangan ko pang magbunot ng mas marami pang water hyacinth. Pero teka, parang may humihirit. May idadagdag daw siya sa huli naming tilapia. Balita ko, dito sa Pinasarap, bago mo matikman ang lahat ng mga masasarap na putahe, kailangan mo muna siyang paghirapan kasi gano'n naman lahat ng bagay, di ba? Kailangan pinaghihirapan. So, tara, samahan niyo po ako manghuli. Ibang paraan naman daw ng pangingisda ang kanilang susubukan. Sige nga, Shane, pakitaan mo nga kami. Ano ba, hawakan niyo po dito. Mahirap! Ang hirap! Yan pala. Lalayo niyo po kasi madadali po siya ng NDC natin. Pamamanti ang tawag sa paraan ng pangingisda kung saan inilalatag ang lambat sa gitna ng lawa. Ano ba, kuya? Ang hirap pala niya. Nakala ko madali lang. Akala ko tapon-tapon ka lang ng ganun. Ang hirap pala niya pag ikaw na yung gumawa. Pagkat
Pagkatapos malatag ang lambat, gagamit ng burujok o pambugaw para mabulabog ang mga isda sa ilalim at pumasok sila sa net. Maya-maya pa, May huli po siya isda. Asaan? Wait lang po. Ang galing! Anong klaseng isda to, kuya? Tunay po. Tunay? Masakit po pag madali po kayo. Ay, ang tigas niya! Pagtanggal po, ma'am. Maganto po. Ang weird. Ganyan. Opo. Tapos hawakan niyo po. Di niyo po yung isang kamay. Hawakan niyo. Ito. We have one huli! Yan na! Meron ulit, guys! Mga kapuso, may huli ulit tayo! Ayun po. Asaan? Arwana po. Arwana po. Ano tawag dyan, kuya? Night fish po. Night fish. Masarap yan, kuya. Matinik po siya. Matinik. Isda na naman po, ma'am. Meron! We have another one, everyone! Sasalukin natin ang ating isdang nahuli. Ano to, kuya? Tilapia. Ito ay tilapia. Tilapia? Tilapia. Ganda pala yung itsura ng tilapia kapag sobrang fresh na fresh. Opo. Kailangan daw guys, dahan-dahan yung pagtanggal kasi kapag daw nasira yung form ng isda, medyo nababawasan daw yung value niya. award! Abay, may nahuli nga kayong mga tilapia. Dahil dyan, Shane, deserve mo ng reward. Ang mga nahuling tilapia, perfect daw gawing bistek. Ma'am Christina, ano po bang una-una po natin gagawin sa bistek na tilapia? Ipiprito muna natin yung tilapia. Titimplahan muna ng asin at seasoning ang nalinisang tilapia. At saka ito ipiprito sa mantika hanggang maging golden brown. Para sa sauce, igigisa ang sibuyas at saka hahaluan ng toyo, kalamansi extract at kaunting tubig. Titimplahan ito ng paminta at asukal. Perfect na siya. So, yun na po yun. Tapos ilalagay na lang. siya kasimple. Pagkatapos, ibuhos na ang sauce sa ibabaw ng pritong tilapia. Sarap. Luto na ang bistek na tilapia ni Ma'am Christina. Sarap. Nagahalo yung tamis, yung alat, tsaka yung asim niya. Which is, balance lang lahat. So, perfect talaga. Approve. Masarap na masarap. Pero bukod sa bistek, may isa pang luto sa tilapia ang aming ihahanda mamaya. Isa pa sa mga isdang nahuhuli sa lawa ay ang kanduli. Isa itong sea catfish na may makinis, silver gray na balat, malaking ulo at matutulis na tibo o tinik. At yan ang susunod na huhulihin ni Shane. Wait lang po, yan nakakatakot. Gusto mo, upo ka. Sa paano ako upo? Wait lang. Pwedeng pa ganyan. Kapag lagi kapit lang ang kamay mo isang kamay. Kita nyo guys kung gaano kahirap yung mga ginagawa nila. Okay lang yan, Shane. I feel you. Extra challenge talaga ang pag-aakyat sa baklat. Kapit ka dito sa kabila. Pagdatakot. Takot. Wala mong malikot. Ayan, eh. Tara. Ayan na, ito na ang pansalok. Ano may tilapia.
may isa tayong nahuli. Hindi, babaw pa lang. Laliwan ko na para sigurado. Ah, malalim yan talaga, Oo, yan. kuya. Oh, Wala atakan doon yan. yun o. Hirapan nata tayo manguli. Puro tilapia. Puro tilapia. Nakakailang isda po kayo kada araw. Conforme po sa laman. Conforme sa laman. Umaga. Teka Shane, mukhang dinadaan mo ata sa kwento si Kuya para hindi ka pagsalukin sa baklad. Ah, mas madali pong manghuli sa gabi. Naku Shane, mukhang tinaguan na ata kayo ng kanduli sa haba ng usapan ninyo ni Kuya. Maya-maya pa, Ito na, ang ating hinahanap. Ayan, ayan! Bumalik. Oh, laki! Bigat! Mabigat siya, guys! Oh. Ang laki pala ng ano, mamali. matapos ang ilang minutong pagsasalok, Ayan, oh. Meron na din po tayong kanduli, guys. Nag-progress na tayo. Kanina, janitor fish lang eh, tsaka tilapia. Ngayon, ang dami na nating nahuhuli. ang mga nakuhang kanduli bida raw na sangkap sa mainit na sabaw. Mahuli rin kaya nito ang panlasa mo, Shane? Ang sunod po nating lulutuin ay minustasahang kanduli. Sa kaldero, igigisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Sunod na ilalagay ang kanduli. Titimplahan ito ng patis at bahagyang igigisa. Takpan at hayaang kumulo ng 5 minuto. Kanya siya. Pagkatapos, ibuhos na ang burong mustasa. Lagyan ito ng siling haba at siling pula. Pakukuluin muli ng 5 minuto. At saka ilalagay ang labanos, okra at seasoning. Maya-maya pa, pwede nang humigop ng mainit na sabaw ng minustasahang kanduli. Very curious talaga ako sa kanduli kasi never pa ako nakatikim. Tapos, syempre, ano, 'di ba? Mostly ang sinigang sa miso, mga ganun. Very new siya sa akin, yung sinigang na mustasa. Guys, magkakamay na ako kasi mas masarap kumain ng nakakamay. Oo, parang nga siyang hito. Mainit. Ang sarap. Hindi siya masyadong maasim, hindi din siya matabang. Saktong-sakto lang siya, tsaka lasang-lasa mo yung mustasa. And isa pa, ang sarap nung kanduli. Para siyang para siyang baboy. Sarap siya, guys. Promise. Ako mahilig ako sa sinigang. Ang Laguna de Bay, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng isda ng mga taga Metro Manila at Southern Luzon. Kabilang sa mga isdang nahuhuli dito ang tilapia na inaalagaan sa mga fish pen at fish cage sa lawa. Sa palayok, unang ilalagay ang tilapia at saka ibubuhos ang kakanggata o unang piga ng niyog. Sunod na ilalagay ang luya, sibuyas, paminta, bawang, seasoning, at siling haba. Pagkatapos, isalang na ito sa lutuan. So ano pong tawag dito sa ganitong klaseng lutuan? Kalan di uling. Kalan na de uling. Gaano po katagal natin isasalang po ito? Mga 30 minutes lang po. Lalagyan ito ng suka at hahayaan lang kumulo ng 10 minuto. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang ginataang tilapia.
Ay, eto na po, ginataang tilapia. Very creamy. Lasang-lasa mo yung creaminess ng gata. Parang mas masarap yung red na tilapia. Ang anghang. Napaanghang Mapaparami ka ng kanin dito kasi very creamy yung gata. Pinakamalaking freshwater lake sa Pilipinas ang Laguna de Bay. Tahanan ng iba't ibang uri ng isda ang lawa. Maliban sa mga isda, marami ring tumutubong water hyacinth dito. Pero ang perwisyo noon, napakikinabangan na rin ngayon. Ang paggawa kasi ng uling mula sa water hyacinth, hindi lang dagdag nakita sa mga mangingisda. Very sustainable para sa ating kalikasan kasi, 'di ba, yung water hyacinth akala natin wala nang pakinabang pero meron pa pala. Kesa magputol tayo ng mga puno para gumawa ng uling, water hyacinth na lang. Mas mabisa pa. Nagagamit din sa pagluluto ng maraming masasarap na lutuin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Mapaparami na naman ako ng kanin. Sarap.